So okay, start ulit tayo sa pangalawang template natin. So ginawa ko, nag-edit na lang ako ng another notepad. Doon ko nilagay lahat ng coding ko. So make sure lahat yan naka-encode din. Pagka nag-encode, so dapat gantong sequence lang din, walang space. Huwag nyo lagyan ng black kasi automatic pagka transfer natin yan sa mismong CNC software natin, siya na yung bahalang maglagay ng end of block icon dyan sa mga data. So ginawa ko na, pinrepair ko na dito, in-input ko na rin yung program ko. Ang gagawin na lang natin, niload ko na rin yung mismong workpiece material ko. Ang gagawin na lang natin dito is yung mag-load ng tool. So pag mag-load tayo ng tool, kanina, machine operation, tool management, then select natin yung tool number 1 uli, add to tool turret, tool station 1. Then ito, pwede kayong magkaroon ng selection dyan, pwede nyo i-customize, depende sa gusto nyong tool material. Kasi sa program natin, dalawang sequence ng program yung ginagamit natin. Pwede tayo mag-customize ng tool. So pwede pang finishing. So nakadepende sa mismo nagpo-program. Sa akin, ito lang ginamit ko yung default. Then add to tool turret number 2. So okay. Then punta tayo ng 3-dimensional. Kailangan natin i-set yung rapid position, yung 0 set. So punta tayo ng workpiece setup, rapid position, center ng workpiece. Then select natin yan, MDI, offset setting. Punta tayo dito. So input natin ay X to 0, measure. Then Z to 0 uli, Z to 0, measure. Then yung tool number 1 naman ang gagalawin natin. So kung 2 yung huli nating nilagyan, para natin papapalipat yan papuntang tool number 1. So ganito gagawin natin. Reference Z, palayuin natin kasi hindi tayo makapagpalit ng tool. Iikot kasi yung mismong tool natin. Medyo nag-load lang. So napakadali lang. So mag-copy ka lang ng isang CNC file, dun mo i-edit, rename mo, tapos mag-insert ka lang uli ng another program name. Then saka mo siya isalpak. Okay? So ito na yung tool number 2. Para natin mapapalipat into tool number 1 uli, pilitin natin itong wheel na to, then select ng tool para mapalipat, tool, isa pa uli, medyo naglalag lang ako, reference, tool, then isa uli, tool. So naikot yan. So kung titignan natin yung 3-dimensional, so ilipat natin ng 3-dimensional, makikita nyo umiikot yan, magpapalit-palit ng tool. Okay, palit uli ng tool. Ayan, palit uli ng tool uli, tool, select uli, palit uli ng tool. So yan, ganyan siya magpalit ng tool. So naiset na natin yung offset para sa tool number 2, set natin yung offset para sa tool number 1. Ayan, ito yung tool number 1 natin. So approach natin sa rapid position. Na-close. So sa rapid position, center uli, approaching, set natin yung Z, sistakada na yan. So ito para sa tool number 1, tool number 2, set natin yung Z to 0, measure, then X is to 0 uli, measure, then origin yung tool natin. So i-run na lang natin yung program natin. Then X position.
Then, wala tayo ng program para makita natin. So, di ba, napakahaba nito. Hindi na natin to iisa-isain pa yung ginagawa natin kanina. Gagawin natin dyan, i-rapid simulation natin. Yan, yung pag rapid simulation, para ma-define kung may error ba yung magagawa nating mga tool, mga offset natin, para malaman natin kung okay ba yung management ng tool natin. So, pinutin natin tong rapid simulation na to. Siya na bahalang mag-cut. Pero di natin makita yung tool mismo. Ibig sabihin, okay yung tool settings natin. So, okay tool settings natin. So, na-form natin yung mismong workpiece natin into desired. So, ito na yung template number 2 natin. So, balik ulit tayo ng stack size. Ulitin natin para makita natin siya in 3D. So, para makita natin siya in 3D. Okay. Then, o tayo ng 3-dimensional. Pasok tayo sa loob ng makina. Then, kailangan ko lang ng tamang view. Pasok ko uli. Yan. Tamang view natin. So, ito, yung mismong mga gripo ng coolant, pwede mo rin i-adjust yan. Dito sa workpiece setup, adjust coolant. Yung view, pwede mong paliitin. Pwede mong pausugin. Pwede mo rin pataasin. Yan. So, dyan mo siya na-adjust. Pero dapat, in actual, para makita nyo mabuti, yung in actual dapat, yung tool, yung coolant mo is nakatutok dito sa tool. Siyempre, paano siya mag-i-spray? Dapat tinututok yan. Ang ginagawa dyan, may na-manual natin yan, hindi naman natin yan kinokontrol. May na-manual yan. May na-manual yan ng by hand manipulation. Tinututok natin yan sa workpiece. Okay? Balik uli. Then, check natin kung paano siya mag-produce. So, start natin by normal run. Normal run tayo. Okay? So, ganyan siya mag-operate. Then, tingnan natin kung paano siya nagpipilay. Fillet nagre-reduce. So, ganyan. Isa-isa. Isa uli. Mas makita nyo. So, ito yung block ng program natin. Nagtumatakbo na. So, makita nyo, hindi pa siya fully furnished. May mga baku-baku pa rin. So, ang masasabi ko lang dyan, nakita nyo, malalaki yung bawas natin. Based sa PowerPoint presentation kanina, sa nilecture ko, dapat isa-isa lang, 1 mm by 1 mm. So, ito na yung tool number 2. So, na-call na yung tool number 2 para sa finishing. Then, sunod, yung radius na. Yan, yung radius na yung gagawin natin. Radius, once na ma-achieve na yung tamang certain length, then, wala, ito na. So, napakalupit. Ito na yung tool material natin. Ito na yung workpiece material natin. Ito yung presentation number 2 sa lecture ko kanina. Di ba? Madali lang. Napakadali lang. So, mahalaga ma-practice nyo itong dalawang pinresent ko. Then, kung medyo nahihirapan pa, pwede rin kayo mag-ask ng help dito. Dito lang din nakalagay naman yung mga G-code. So, paano? OIT, System Introduction. So, andyan naman yung mga manual operations. Pero yung pag-program, wala dyan syempre. Yung G-code, dapat aralin yung mabuti. So, yun lang. So, natapos na natin tong sa CNC software. Proceed tayo dun sa CNC Simulator number 3. Gamit yung mga notepad nito. Gamit yung mga notepad niyan. Okay? So, ipe-prepare ko na yung notepad nito. So, magkakaroon tayo ng mga onting differences, slight changes sa mga program. Kasi, mas robust itong simulator software na to. Lahat ng G-code, recognize niya in compare dun sa mismong CNC Simulator number 3 natin. Hindi siya kailangan install, nakakapagtakbo siya ng simulation software. Pero hindi siya as compact tulad ng simulator na to. Okay, so see you on the next video.